Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ito pong Duterte Iyot Party List. Mga kababayan, Duterte Iyot Party List. Kung meron pong Kong Iyot, meron din pong Mayor Iyot. Ito naman po, meron pong Duterte Iyot Party List. Ang bantot ng pangalan, Duterte Iyot Party List. Ito po yung yung party list na ang ginawa po ay nag-file po ng kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayan mga kababayan, ito pong si Ronald Cardema at Marie Cardema ng Calamba City ay nag-file po ng kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit daw? Ano ang kanyang ground for impeachment? Dahil po pinayagan daw ng Pangulong Bongbong Marcos ang pagtransfer ng isang Filipino citizen. Ito nga pong si Presidente o si former President Rodrigo Duterte sa mga dayuhan. Ito po yung yung kopya ng impeachment complaint. Ayan mga kababayan, verified complaint for impeachment against the President of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ito kasi ito. We former Undersecretary, kasi dati pong Undersecretary itong si Ronald Cardema. Ang alam ko, umabot ito sa sa Administrasyong Marcos pero tinanggal po, dapat ka lang tanggalin kasi hindi mo nakuha ang trust and confidence ng Pangulo kasi ang loyalty mo na kay Duterte. Tapos, kasama niya nga nag-file si former Congresswoman Marie Cardema. Bakit former Congresswoman? Natalo ba to? Natalo ba to nung nakarang halalan? Bakit former Congresswoman ng Calamba City, Laguna? So sila po ay nag-file ng complaint dahil sila daw ay taxpayer at registered voters at concerned citizen ng Republic of the Philippines. Concerned citizen ba ng Republika ng Pilipinas o concerned citizen ni Duterte? Kasi hindi naman ang pinaglalaban mo, hindi naman Republika ng Pilipinas kundi si Duterte mga Duterte ang pinaglalaban ninyo Ayan mga kababayan. Haba 24 pages ang kanilang final na complaint. At ito mga kababayan litrato, alam nyo ba? Etong mag-asawang ito ay inaanak pa sa kasal ni Pangulong Bongbong Marcos. So ang ginawa nila, tinraidor nila etong kanilang ninong mga kababayan. Dahil sa kanilang pagsuporta sa mga Duterte, nagawa nilang traidorin. Etong ang alam ko ninong po ito, correct me if I am wrong pero alam ko ninong nila ito sa kasal. Pagkatapos mong hinga ng ng regalo. Itong si Bongbong Marcos. Anong panahon na yan siguro hindi pa presidente si BBM. Pagkatapos mong hinga ng regalo ngayon ipapailan mo ng impeachment. Ang ganyan po walang kawalang hiya. Ito nga founder po ng Duterte Iyot Party List. Ayan mga kababayan. Ayan po, yung dalawa. Duterte Iyot Party List. Ayan mga kababayan. Kaya ito, warning ko lang po sa inyo mga kababayan. Ito po mga party list group, ito po ay pinayagan po tumakbo at magkaroon po ng kinakatawan dyan sa Kongreso. Ito po kasi ay para po dun sa mga marginalized groups na hindi po nabibigyan ng pagkakataon na i-represent yan po sa Kongreso. So, tinatag po yung party list. At tulad po ng mga teachers, halimbawa kayong mga guro, so magbuo kayo ng grupo para naman kayo ay may representasyon sa Congress. Marami po, magsasaka, mga manggagawa, mga grupo ng kababaihan. Ayan po ang mga party list group. Ang party list group, meron pong meron pong advokasya. Ayan po ang tunay na party list group. Meron po silang ipinaglalaban.
At ang pinaglalaban nila ay para po dun sa karamihan ng kanilang mga kasamahan. Meron pong advocacy. Halimbawa, yung trabaho muna. Bigyan ng magandang tulong ang mga magsasaka. Di ba? Sa mga drivers naman, mabigyan sila ng tulong ng gobyerno para mapaganda ang takbo ng paglilingkod sa bayan sa pamamagitan ng pagpapaayos ng daloy ng pagbiyahe para maibsan din ang mga problema sa trapiko. So marami pong mga party list group talaga ang pwede nating suportahan. Pero kung etong ganitong klaseng party list, mga kababayan, na ang kanilang layunin ay protektahan ang mga Duterte, yun lang po ang wala atang advokasya ito. Duterte Iyot party list protektahan nyo lang ang mga Duterte? Ay lang ang trabaho ninyo? Di wag sila ayos na kayo dyan. Kasi hindi po namin kinakailangan ang party list na isang pamilya lang, isang grupo lang ang inyong susuportahan. Dapat kayo po ay para sa taong bayan. Kagaya niyan, bakit sila nag-file ng impeachment? Dahil ba para sa taong bayan? Hindi. Para po sa mga Duterte na kanilang sinusuportahan. Kaya po sila nag-file ng impeachment para gumanti po. Kasi po, dinala nga po itong si dating presidente doon po sa The Hague, dyan po sa The Netherlands, dyan po sa ICC. So ito po ay paghihiganti. So kung ganito pong klaseng party list ang iboboto natin, kawawa po ang Pilipinas. Hindi na po interes ng taong bayan ang kanilang pinaglilingkuran, kundi interes ng kanilang mga sarili, interes ng pamilya Duterte at interes ng mga DDS. So ito mga kababayan, paalala ko lang po sa inyo, ito pong impeachment na to ay wala pong kahihinatnan, mga kababayan. Ito lang mema lang. May magawa lang at sumipsip sa mga Duterte. Pero sa totoo lang, wala pong kahinatnan to. Kasi po, yung kanilang ground for impeachment ay madali lang po itong i-counter. Sapagkat kaya naman po talaga nandun ang former president yan po sa The Hague. Dahil nga po merong complaint laban sa kanya ang libu-libong Pilipino. Yan nga po yung crime against humanity. O kaya, eto paalala ko lang mga kababayan isa lang po ang iboboto natin party list. Isa lang. Napakarami pong magagaling na mga party list na talagang i-represent po ang kanilang grupo para po sa bayan. Kaya wag na wag po ninyong iboto. Etong Duterte Iyot party list. Mga kababayan, wag na wag po. Kasi eto po, pag binoto nyo, alam nyo ba, ang interest nito ay para sa mga Duterte lamang. Hindi po para sa inyo. Hindi po para sa taong bayan, hindi po para sa ating bayan. Sariling interest nila na sumipsip sa mga Duterte at ipagtanggol etong pamilya Duterte. Kaya nga yan ang pangalan nila, Duterte Iyot Party List. Kaya sabi nga nung iba, dapat itong party list, yan, mga ganyan, dapat tinatanggal na kasi nagagamit lang ng mga politiko. Ginagamit ng mga Duterte, itong mga ito, na wala namang advokasya. Di ba? Pero mo, dahil gaganti kayo, magpapile kayo na impeachment. Kaya mga kababayan, gising-gising po pumili po kayo ng party list na maayos. Yun talaga makakatulong sa inyo. Wag po yung party list na sumusuporta doon kay Kong Iyot at doon si kay Pastor Iyot. Kaya po ilaglag niyo po sa kangkungan itong Duterte Iyot Party List, mga kababayan. Alright, so yun lang po. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.